Hallelujah. Purihin po ang ating Panginoon. Salamat po sapagkat sa pagkakataong ito ay muli na naman po tayo magsasama-sama sa loob po ng siyam na sunod-sunod na gabi po ay magsasama-sama po tayo upang sambahin natin, dakilain, purihin at luwalhatiin ang ating nag-iisa at buhay at makapangyarihang Diyos sa pamamagitan po ng gawain na ito na online sambang gabi. And I believe God will bless you sa pamamagitan po ng gawain ito. Saang mang dako po kayo naroroon ngayon, ay alam ko po na ang presensya ng Diyos ay sumasa ating lahat sapagkat siya po ay nasa lahat ng dako, lalo na sa piling ng kanyang mga lingkod na nagtitipon sa kanyang pangalan. The Lord promised His presence with us every time that we are gathered together in His name. Kaya alam ko po nakasama natin ang presensya ng Panginoon. Kaya purihin ang Diyos. Salamat po sa pagkakataong ito na tayo po ay nasa ganitong gawain. Now, let me read to you our passage na pinagkukunan po natin ng atin pong theme for this year. At ito po ay nasa aklat po ng Galatia chapter 4 verses 4 and 5. Nais ko pong basahin sa Tagalog at ganoon din po sa NIV. Ang sabi po dito, ngunit nang dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak, isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y mabibilang na mga anak ng Diyos. Sabi po sa NIV, but when the time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under law, to redeem those under law, that we might receive the full rights of sons. At ang ating tema po para sa ngayong taon na ito na online sambang gabi ay in the fullness of time. At ang sabi nga po ng ating text, but when the fullness of time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law, that we might receive the full rights of sons. This passage is such a great Christmas text because it points to the significance not only of what happened 2,000 years ago when Jesus was born, but also why it happened at that time. And this verse is telling us that this is the reason kung bakit tayo pong mga tunay na nakaunawa ng Ebanghelyo, tunay tayong nagagalak sa pag-alaala po natin sa panahon ng Kapaskuhan, because this day marks the birth of our Lord Jesus Christ, and we are very glad about Christmas because this is the birth of our Lord and Savior. Well, ang ating concern po is not the exact date of the birth of our Savior, kundi ang concern po talaga natin is merong ipinanganak na manunubos. Maaaring hindi man natin tiyak na ang December 25 ang eksaktong petsa ng kapanganakan ng ating Panginoon, pero nananatili yung katotohanan na somewhere in the history, maging sa tala ng banal na kasulatan, dito nga po sa ating passage ay inihula na nung dumating yung fullness of time, ay ipinanganak ang ating Panginoon, ang ating dakilang tagapagligtas, at ang layunin ng pagkakapanganak ng ating Panginoong Hesus ay upang iligtas po tayo sa ating mga kasalanan, at sabi nga ay tayong nasa ilalim ng kautusan ay hanguin mula dito. So yun po yung importante. Hindi po tayo dito concern sa eksaktong date. Ang concern po natin ay meron pong nangyaring kapanganakan, at yung kapanganakan na yon ng ating Panginoon ay malaking pagpapala po ang dumating sa atin. Christmas is about God's greatest gift to us, His only begotten Son. Pinanganak po siya ng isang babae, isang birhen. He subjected Himself under the law upang tayo nga po ay hanguin sa ilalim ng kautusan at ibigay po sa atin yung full rights of being a son, bilang mga anak ng Diyos. It says there that when the fullness of time had fully come,
sabi sa ibang salin, nung dumating ang takdang panahon, at ito pong fullness of time na binabanggit po dito, it happened after 4,000 years had passed. Mula nung ipinangako ng Panginoon, ng Diyos ang pagdating ng ating manunubos, mula po doon sa panahon ni Adan nung sila'y nagkasala, right after ay ipinangako po ng Diyos ang darating na manunubos. So, kung titingnan po natin sa yung timeline from Adam hanggang sa ating Panginoong Hesus, ang tinatakbo po niyan ay around 4,000 years. Kaya nga from Adam to Abraham is 2,000 ang lumipas na panahon. At mula naman po kay Abraham, patungo naman sa ating Panginoong Hesus is another 2,000. Kaya all in all, yan po ay 4,000 years. At ano ba ang pangakong ito ng Diyos 4,000 years ago? Ang pangako na ito ng Diyos ay magpapadala siya ng manunubos. At ito po ay ipapanganak ng isang babae. At yan po ay maliwanag, itong pangakong ito ay maliwanag po na ipinapahayag sa aklat po ng Genesis chapter 3 verse 15. At hayaan niyo pong basahin ko po. Sabi po dito, kayo ng babae laging mag-aaway, binhi mo't binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Sa NIV ang sabi, and I will put enmity between you and the woman, between your offspring and hers. He will crush your head and you will strike his heel. So the moment na nagkasala sina Adan at Eva, makikita po natin dito sa Genesis chapter 3 verse 15, ay agad na ipinangako ng Diyos ang pagdating ng manunubos na ipapanganak ng isang babae. Kaya ang sabi po dyan ay kayo ng babae laging mag-aaway. Meaning, Mary bearing the righteous seed in her womb. At yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ang sabi, binhi mo, referring to Satan, at binhi niya, na yun naman po ay binhi na naroroon sa sinapupunan ni Maria. Sabi, ang binhi mo at ang binhi niya ay mag-aaway. At ang sabi, ang binhing ito na nasa sinapupunan ng babae, ang dudurog sa ulo ng serpent. Meaning, the seed which is to be born, at ito pong ipapanganak na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, He is destined to destroy the works of Satan. Dudurugin niya ang ulo, na ang ibig sabihin po, kapag ikaw ay dinurog ang ulo, ang ibig sabihin po niyan ay total defeat. At yun po ang gagawin ng ating Panginoong Hesus sa kanyang pagdating. Ayon sa pangako ng ating Diyos sa Genesis chapter 3 verse 15, nung panahon na yon. Bagamat sinasabi ng verse na tutuklawin ng serpent ang sakong na nangangahulugan ng kamatayan, sapagkat alam naman natin ang tuklaw ng ahas ay isang, yung kamandag niya ay may kakayahang pumatay. At ganun nga po ang nangyari sa ating Panginoong Hesus. Yes, namatay po siya, ngunit yung tagumpay na yon ng kaaway ay panandalian lamang, sapagkat alam naman natin na napakalinaw po ng banal na kasulatan. After 3 days na mamatay ang ating Panginoong Hesus, siya'y muling nabuhay, na ang ibig sabihin po, na overcome ng ating Panginoon ang kamatayan. So kaya ang sabi po ng ating verse, in the appointed time, in the fullness of time, isinugo ng Diyos ang kanyang anak at ipinanganak ng isang babae. At ano po ang layunin? Ano ang dahilan? Sabi, to redeem those who were under the law and that we might receive the full rights of sons. At yan po ang main purpose of the Lord's coming. Tubusin ang nasa ilalim ng kautusan upang gawing mga anak ng Diyos. Ngunit bago dumating ang appointed time ng ating Panginoong Hesus, itong pangako na ito na pagiging Savior o mangliligtas na ipinahayag ng Diyos sa tao, ito po ay bago pa po mangyari ang pagdating ng Panginoon, alam natin na ang mga propeta po ay patuloy na ipinapahayag ito sa iba't ibang kaparaanan, sa iba't ibang panahon,
Napakaraming mga pahayag ang mga propeta sa pagdating po ng Savior. At yun po yung makikita talaga natin na nung unang dumating ang ating Panginoong Hesus, ang paraan, dumating siya dito na ang purpose ay upang maging tagapagligtas. At habang hindi pa po dumadating ang ating Panginoong Hesus bilang tagapagligtas, dito naman po ay makikita natin na pinahahanda naman ng Diyos ang mga tao sa nalalapit na pagdating ng Savior sa pamamagitan po ng pag-utos niya, sa pamamagitan ng kautusan na ang mga tao ay maghanda, kumbaga yung may kinalaman sa kasalanan, mayroong mga pamantayan sa kautusan na itong mga ginagawa na mga paglilinis, mga pagbububo ng dugo sa pamamagitan ng mga hayop, ay ito po ay larawan o simbolo ng gagawin ng ating Panginoong Hesus na siyang ating manunubos o tagapagligtas. Ngunit habang hindi pa po siya dumarating, ay ginamit naman ng Diyos ang pagkakataong ito upang ang mga Israelita sa pamamagitan po ng kautusan ay gabayan sila kung paano po lilinisin ang mga tao sa panahon na sila po ay may kasalanan. Kaya para magawa po ito, sa pamamagitan ng kautusan ay nagtalaga po ang Diyos ng mga saserdote. At ang ginagawa po, ang trabaho po ng mga saserdote, araw-araw ay nag-a-administer po sila ng paghahandog para sa kasalanan doon sa templo. Ang kanilang ginagawa po ay larawan ng gagawin ng ating manunubos sa kanyang pagdating. Kaya noon po, ang mga saserdote habang sila po ay naghahandog, ang layunin po ng kautusan, ang mga tao ay patanawin sa paparating na manunubos. Kaya po araw-araw sa templo, makikita po natin na ang mga saserdote po doon ay naghahandog ng dugo ng mga hayop para sa ikalilinis ng kasalanan ng taong bayan. Araw-araw. At hindi lamang para sa kasalanan ng taong bayan, kundi maging sa mga kasalanan din po ng mga saserdote. Ang sabi nga po ng Exodus chapter 29 verse 36, araw-araw maghahandog ka ng isang bakang lalaki para sa kasalanan. Gagawin mo ito upang maalis sa altar ang kasalanan. Pagkatapos, busan mo ito ng langis at italaga. At ang sabi din po sa verses 40 and 41 sa chapter 29 din po, ang ihahandog sa umaga ay samahan ninyo ng isang salop na pinakamainam na harinang minasa sa 6 na litrong langis. Maglagay rin kayo ng 6 na litrong alak bilang handog na iinumin. Ang ihahandog naman sa hapon ay samahan din ninyo ng handog na pagkain at inumin upang ang usok nito'y maging mabangong samyo kay Yahweh. So, mula sa umaga hanggang sa hapon, ang makikita po natin ay araw-araw yung mga saserdote nag-aalay ng handog para sa kasalanan. At hindi lamang sila. Meron din pong ginagawa naman once a year, yung mga tinatawag naman pong mga high priest, katulad po ni Aaron. Once a year ay mag-aalay naman po siya ng kasalanan, para sa kasalanan ng lahat ng tao, kasama na po siya. Yan po yung makikita natin sa Exodus chapter 30 verse 10. Sabi, once a year, Aaron shall make atonement on its horns. This annual atonement must be made with the blood of the atoning sin offering for the generations to come. It is most holy to the Lord. So, ito pong ginagawa ng mga saserdote at ng mga high priest o yung mga dakilang saserdote ay ang trabaho po nila para po sa pag-aalay, paghahandog para sa kasalanan. So may araw-araw na gumagawa nito at meron ding minsan sa isang taon. Now, bakit po nila ito ginagawa? Sapagkat yun nga po ang kalagayan ng mga tao noon. Nung wala pa po ang ating Panginoong Hesus na manunubos, may paraan ng paglilinis ng kasalanan na itinuro ng ating Diyos
At itong paraan na ito ay naglalarawan ng gagawin ng ating Panginoon na ating manunubos. Kaya ayon po doon sa ating passage, nung dumating na po ang ating Panginoong Hesus, ayon nga po sa binasa nating passage, in the fullness of time, doon sa panahon na itinakda na, ay dumating na, isinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, ipinanganak ng isang birhen, napailalim sa kautusan. Ano ang purpose? Upang kayo at ako ay tubusin mula doon sa ilalim ng kautusan. Tayong lahat na nasa ilalim ng kautusan dahil sa kasalanan ay meron na pong final and perfect na offering or sacrifice, at yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. At yun ay nangyari nung dumating ang Panginoon 2,000 years ago nung siya po ay nagkatawang tao. At yan po ang ginawa ng Panginoon. Kaya po siya naparito upang ialay ang kanyang sarili para sa bawat isa sa atin. Now, gusto ko po na i-illustrate ito pong naging kalagayan ng tao mula po doon sa kalagayan ng pagiging matuwid sa harapan ng Diyos, perfect sa harapan ng Diyos, at nagkasala ang tao at muling nagnais ang tao na makabalik sa Diyos, at maging nung dumating na ang Panginoong Hesus. Gusto ko po na gumamit ng illustration gamit po ang lubid na ito. At kung titingnan niyo po ang lubid na ito pong lubid na ito ay nagsisimbolo ng ating kaugnayan sa ating Diyos. Ang lubid po na ito ay, kung makikita niyo po, from end to end, pagka tiningnan ko po ito, tinawakan ko po, from end to end, wala pong barrier, walang gap. Ibig sabihin, ang Diyos na nasa langit at ang mga tao na nasa lupa ay malayang nagkakaroon ng kaugnayan dahil wala nga pong hadlang. Ngunit, alam po natin ang nangyari. Alam natin na nung si Adan at si Eva ay nagkasala, so ano pong nangyari? Ito pong lubid na ito na noon ay, kumbaga, malaya ang ugnayan ng mga tao sa Diyos. Ano po ang nangyari? Nung dumating po ang kasalanan, ito pong lubid na ito ay naputol. So, nais ko po na tingnan natin ito. So, dahil dumating yung kasalanan, so yung kaugnayan ng tao at ng Diyos ay, kumbaga, naapektuhan. At sa aking pagputol ng lubid na ito po ay nagsisimbolo na yung ugnayan po ng tao at ng Diyos ay nasira. Kaya ito na po ang kalagayan. Naputol po. At anong ginawa ng tao nung maputol ang ugnayan niya sa Diyos? So, ang ginawa po ng tao, sinikap niyang makabalik sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang sariling kaparaanan. Kaya anong ginawa ng tao? Idinugtong niya uli, iniugnay niya uli yung kanyang sarili sa Diyos. Kaya yung dalawang magkahiwalay na lubid, sa pamamagitan ng kanyang kaparaanan, ay pinagdugtong niya ito. Pero tandaan niyo po, nung nasa Garden of Eden sila, ang naputol po o ang nawala sa tao at sa Diyos, nung nagkasala ang tao, ang nawala sa kanila ay yung relasyon. So, kung gusto ng tao na bumalik sa Diyos, anong kailangan gawin ng tao? Ang kailangan gawin ng tao ay bumalik sa Diyos. Ibalik yung relasyon na nasira. Kaya lang, dahil nga po meron ng gap, meron ng hadlang, so hindi na makabalik ang tao sa Diyos. So, meron na pong nakaharang. At yun ang dahilan kung bakit nung panahon na wala pa ang Panginoon bilang manunubos,
talaga ang Diyos ng mga saserdote upang turuan ang mga tao na bumalik sa Diyos sa kaparaanan na ang Diyos din ang gumawa. Kaya anong ginawa ng Diyos? Mayroong mga saserdote na nag-aalay para sa kasalanan doon sa templo. Pero yung mga ginagawa ng saserdote na yon, hindi yun nakapag-aalis ng hadlang. Nandun pa rin yung buhol. Pero ganun pa man, sa pamamagitan ng mga handog ng mga dugo, somehow, yung kasalanan ay natatakpan sapagkat yung utos na yon ay galing sa Diyos. Ngunit ito po ang napakaganda. Katulad nga po ng sinabi ng ating pong passage. Sabi, nung dumating yung takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Pinanganak ng isang birhen, pinanganak ng isang babae, napailalim sa kautusan upang tayo ay tubusin, hanguin mula sa ilalim ng kautusan at tayo ay ituring ng mga anak. So, maliwanag ang purpose ng pagdating ng ating Panginoong Hesus. Hahanguin tayo sa kautusan, sa ilalim ng kautusan dahil sa kasalanan. Kaya tingnan niyo po itong mabuti. So, yung ugnayan po na naputol na mayroon ng gap, pero ang pangako, pagdating ng manunubos, hahanguin tayo, tutubusin tayo. Lahat ng mga nasa ilalim ng kautusan, ang sabi ay tutubusin. So, imagine po, ito pong pulang hangki na ito po yung dugo ng ating Panginoong Hesus na ang sabi ng banal na kasulatan, sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus, ay nilinis niya ang lahat ng ating kasalanan. Ang totoo, sabi ng banal na kasulatan, siya po ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. So yun ang purpose ng pagdating ng Panginoong Hesus. At yung ginagawa ng mga saserdote, yun po ay simbolo ng gagawin ng ating Panginoon. Kaya nung dumating ang Panginoong Hesus, ano po ang ginawa niya? So ang sabi ng banal na kasulatan, tutubusin tayo. So imagine niyo po, ito po ang dugo ng ating Panginoong Hesus. At ito pong lubid na ito, na meron pong buhol, takpan po natin ang dugo ng ating Panginoong Hesus. At dahil ang sabi nga po ay inalis na ang ating mga kasalanan, so ano pong ginawa ng Panginoon? So kung titingnan niyo po yung lubid, wala na po yung buhol. Ano po ang nangyari? Sapagkat ang sabi nga ng banal na kasulatan, upang tayo'y makabalik sa Diyos, ang kailangang gawin natin ay ibalik natin yung ating nawalang relasyon sa Diyos. At tanging ang Panginoon lamang ang may kakayahan na ibalik yung relasyon na yon sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga po ang sabi ng Colossus chapter 1 verse 20, ang sabi po, inibig ng Diyos na ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa Kanya. At sa pamamagitan nga ng kamatayan ng Panginoong Hesus ay nagkasundo nga ang Diyos at ang tao. So, dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Hesus, dahil sa dugo ng ating Panginoong Hesus, dahil sa pagbabayad niya ng ating kasalanan, muling nagkaroon ng kaugnayan na ibalik yung relasyon ng tao sa Diyos. Yun ang dahilan kung bakit hindi po relihiyon ang ating dapat samahan, sapagkat hindi relihiyon ang nawala doon sa Garden of Eden. Ang nawala po ay relasyon. Ang relihiyon ay gawa ng tao o mga kaparaanan ng tao upang siya ay bumalik sa kaparaanan ng tao, bumalik siya sa kaugnayan niya sa Diyos. Ngunit nakita po natin na yung kaugnayan na yon ay buhol, andun pa din. Ngunit nung ang Panginoong Hesus, dun sa takdang panahon dumating siya, ang sabi, siya ay pinanganak sa ilalim ng kautusan, pinanganak ng isang babae, nagpailalim sa kautusan, upang tayo ay tubusin sa ilalim ng kautusan. Kaya ngayon po, wala na pong saserdote, hindi na po kailangan yung araw-araw na pag-aalay ng handog
para sa kasalanan doon sa templo. At hindi na rin po kailangan ng dakilang saserdote para mag-alay taon-taon ng alay para sa kasalanan. Bakit? Once and for all, dumating po ang ating manunubos at siya po ang nag-alay ng kanyang buhay upang hanguin po tayong lahat sa ating mga kasalanan, sapagkat siya po ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng lahat ng tao. Kaya wala na pong pangangailangan pa ng pag-aalay doon sa templo, sapagkat tinapos na po ang Panginoon. Yun po ang ibig sabihin na tayo'y nasa ilalim ng kautusan kapag patuloy pa tayong nag-aalay ng handog para sa kasalanan. Ngunit kung alam mo na ikaw ay nananampalataya na sa Panginoon, na si Jesus ang lunas sa kasalanan mo, pinalaya ka na mula doon sa sumpa ng kasalanan at ng kautusan. At ikaw ngayon ay tatawagin ng anak ng Diyos. Si Jesus ang perfect na hain para sa ating mga kasalanan. At ano po ang nangyari nung inihain niya ang kanyang sarili para sa atin? Ang sabi po ng banal na kasulatan sa Hebreo chapter 10 verse 14. Pakinggan niyo pong mabuti, napakaganda po ng ginawa ng ating Panginoong Hesus. Kung noon araw-araw kailangan maghain para sa kasalanan ng mga saserdote at minsan isang taon ang dakilang saserdote, dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus, hindi na daw natin kailangan ang araw-araw na hain at minsanang hain taon-taon, kundi ang sabi ng banal na kasulatan sa Hebreo chapter 10 verse 14, sa magtuwid sa pamamagitan lamang ng isa lamang paghahandog ay kanyang pinapaging banal magpakailanman ang mga nililinis niya. So because of the sacrifice of Jesus on the cross, yung minsanang paghahain ng kanyang buhay doon sa cross, yun po ay sapat na upang tayo po ay pinapaging banal, magpakailanman. Wow! Perfect forever or holy forever. Yun po yung makikita natin na ginawa ng ating Panginoon. Ang sabi nga sa NIV ng verse na ito, because by one sacrifice, He has made perfect forever those who are being made holy. So, bawat isa sa atin na nananalig sa Panginoong Hesus, hindi na natin kailangan ng hain ayon sa pamantayan ng kautusan. Pinalaya na tayo doon, tinubos na tayo, at tayo ngayon ay mga anak na ng Diyos. Dahil sa ginawa ni Kristo, minsanan lamang niyang ginawa yon, pero yung minsan na yon, sa lahat ng nananalig, we were made perfect forever. Wow! Purihin po ang ating Panginoon. Ito po ang dahilan kung bakit para sa atin ng mga tunay na nananalig at naunawaan natin ang mensahe ng Diyos sa pamamagitan po ng unang Pasko. Ito po ang dahilan kung bakit kapag ka po panahon ng Kapaskuhan ay talagang nandun yung kagalakan natin. Kasi nga po, we take it as a good time. Ang Christmas po ay napakagandang panahon para sa ating pong mananampalataya na sinasariwa po natin ang ginawa ng ating Panginoong Hesus, yung kanyang kapanganakan, at pinapupurihan po natin ang Diyos sapagkat sa pamamagitan ng kapanganakan ng Panginoon, kinailangan niya ipanganak upang siya'y mamatay doon sa krus, upang kayo at ako ay iligtas at hanguin sa ilalim ng kautusan. Now, kayo naman po na nanonood sa programang ito, ngunit hindi nyo pa po tinatanggap ang Panginoong Hesus bilang lunas sa inyong kasalanan, bilang iyong manunubos, nais ko pong ipahayag sa inyo na ngayon po yung napakagandang pagkakataon upang gawin iyon. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat ang unang pagdating ng Panginoong Hesus ay bilang manunubos. Naparito siya upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. At napakahalaga po na sa panahong ito, kilalanin natin ang ating Panginoong Hesus bilang ating manunubos. Bakit po? Sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, ang ating Panginoong Hesus ay muling babalik, pero hindi na bilang tagapagligtas, kundi siya po ay babalik upang hatulan yaong mga hindi
nanalig sa Kanya. Yan po'y maliwanag na sinasabi ng ikalawang Thessalonica chapter 1 verses 8 and 9. Pansinin niyo po ang sabi ng banal na kasulatan, darating siya sa gitna ng naglalagablab na apoy at parurusahan ang lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at ang hindi sumunod sa mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Hesus. Ang magiging parusa nila ay walang hanggang kapahamakan at pagkawalay sa Panginoon at sa Kanyang kaluwalhatian. Ito po ang naghihintay sa mga tao na pinalagpas yung pagkakataon upang kilalanin ang ating Panginoong Hesus na dumating 2,000 years ago sa ating panahon at ipinangako from Genesis, from Adam to Jesus, ipinangako yung 4,000 years na in the appointed time, in the fullness of time, dadating ang manunubos. At yun po ay maliwanag na nangyari na sa ating panahon. Kaya inaalala na lamang natin ito. Kaya kayo po na nanalig sa Panginoon, salamat po. Purihin ang Panginoon sa inyong mga buhay at manatili po kayong tapat, anuman ang inyong mga pinagdadaanan, yung mga tiisin po, mga kapatid, hindi po sayang yan. Sapagkat may pangako din ang Panginoon sa mga nagtitiis na naghihintay sa pagdating ng Panginoon. Nasabi po ng banal na kasulatan dito din po sa ikalawang Thessalonica chapter 1 verse 7, ito po ang sabi ng verse 7, kayo namang mga nagtitiis ay aaliwin niyang kasama namin pagbabalik ng Panginoong Hesus mula sa langit, kasama ang makapangyarihan niyang mga anghel. So, nung unang panahon, nung dumating ang ating Panginoong Hesus, dumating siya bilang manunubos. At lahat ng mga tao ay nananawagan ang Diyos upang ang lahat ng tao ay tanggapin ang ating Panginoon bilang manunubos. Ngunit kapag lumagpas po yung pagkakataon na ito at dumating na po ang ating Panginoon, dadating siyang muli hindi na para magtubusin ang mga tao, kundi darating na siya bilang hukom at hahatulan niya yaong mga hindi nanalig sa Diyos, yaong mga binaliwala ang mabuting balita, ang ebanghelyo. Kaya kayo po na nakakarinig ng mensaheng ito, ito po yung pagkakataon upang magdesisyon po kayo sapagkat ngayon ay nananawagan po ang ating Diyos upang tanggapin natin siya bilang lunas sa ating kasalanan na siya ang ating Panginoon, tagapagligtas ng ating mga buhay. At sa pamamagitan ng ating pagtanggap sa Kanya, wala na po kumbaga wala na tayo sa ilalim ng kautusan, tinubos na tayo, at tayo po ay tatawaging mga anak ng Diyos. Sabi nga po ng Juan chapter 1 verse 12, ang sino mang sa kanya ay nanalig at nagsitanggap ay pinagkalooban niya ng karapatan upang tawaging mga anak ng Diyos. Kaya napakahalaga po ng inyong pagdidesisyon na gagawin. You can surrender your life to the Lord at this point. Nasaan ka man, pwede mong gawin ito, umusal ka ng panalangin sa Panginoon, sincerely mula sa iyong puso. Ipahayag mo na kinikilala mo na si Jesus ang lunas sa iyong kasalanan at isurrender mo na ang iyong buhay. Piliin mo na siya na ang magmaneho ng iyong buhay sapagkat kapag pinili mo ang Panginoon na magmaneho ng iyong buhay, dadalhin ka ng Panginoon sa buhay na ganap at kasiyasiya na Kanyang ipinangako sa lahat ng mga nananalig sa Kanya. Kaya salamat po sa araw na ito, sa pagpapala ng Panginoon na pinagkaloob niya sa atin sa pamamagitan ng Kanyang ginawa para doon sa mga nananalig sa Kanya, kaligtasan at buhay na walang hanggan. At ito po ay aming ibinabahagi sa inyo sa pamamagitan po ng gawain ito. Kaya purihin po ang ating Panginoon at tayo naman po na naunawaan na natin, tayo po mga mananampalataya, ipagdiwang po natin ang araw na ito sapagkat tunay nga po na in the appointed time, sa takdang panahon, dumating ang ating manunubos. Dahil dyan, hindi na po natin kailangan mag-alay pa ng anumang hain para sa kasalanan. Sapagkat wala na tayo sa ilalim ng kautusan, tayo pong lahat ay mga anak na ng Diyos, pinalaya sa kasalanan, pinatawad sa kasalanan, binigyan ng buhay na walang hanggan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Tayo po sandaling manalangin. Our Heavenly Father, we give you glory, we give you praise. Salamat po muli sa pagkakataong ito na kami po ay nasa ganitong gawain na nagdaraos ng online sambang gabi. Alam ko po, O Diyos, na ito po ay gawain na pagpapala po sa bawat isa sa amin.
sapagkat marami pong mga programa, Panginoon, o bahagi ng programang ito na tunay nga po, O Diyos, na mangungusap ka. Mula po doon sa mga awitan, sa mga patutuo, sa mga special numbers. Dalangin ko po, Panginoon, na gamitin mo po ang mga bagay na ito upang ang makita namin, Panginoon, ay ang iyong dakilang gawa sa buhay ng bawat isa sa amin. Na meron kang layunin, dakilang layunin, at yun ay walang iba kundi upang hanguin kami sa kasalanan at maging tunay na mga anak mo, O Diyos. Kaya maraming salamat, O Diyos, sa pagkakataong ito, Lord God, na ang gawain ito, Panginoon, ay amin pong muling maidadaos at alam namin na ito po'y dadaluyan ng iyong kapangyarihan upang maging pagpapala sa lahat ng mga magiging kabahagi nito. Mananampalataya man o hindi, inaangkin ko po, Panginoon, ang iyong pagbabasbas ng iyong pagpapala sa lahat po ng kabahagi ng gawain ito. Ito po, O Diyos, ay aming dalangin sa iyo na mayroong pagpupuri at pagpapasalamat in Jesus' mighty name. Amen.